Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga bangag ng mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan bagabayan, ang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 48 na mga comments. Nandiyan po ang name ng user or Margie Yadaw. Meron siyang 44 na mga comments. Aying Gimentiza. Meron siyang 38 na mga comments. Nandiyan po ang name ng user or Nemi Hasigawa. Meron siyang 36 na mga comments. And name also na user or Linda Abonita. Meron siyang 31 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ating po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Edmond Casallejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin ang belated happy 55th birthday si Sir Joey Tebes. Sabi po ni Sir Joey Tebes mga kabayan, meron na silang pustahan, silang dalawa po ng kanyang misis. May pustahan. Sir Joey, ano naman dyan? Balato naman dyan. Okay? So, belated happy birthday po kay Sir Joey Tebes. Nandiyan po, i-greet natin ang ating po mga suki, mga early birds at lagi pong nanguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Dave Gamer 101, Maria Casina Manimbaw, Lerma Sondita. Nandiyan po si Aida Sinsuat, Flaviana Avila. I-greet po natin si Edna Bunao, Evelyn Garcia, Llewellyn Manuel, Rowena Salvatierra, May de la Cruz, Alex Otrera. Nandiyan po si Javi Montero, Nonoy Floren Hills, and hi to Mila Nalam. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron tayong very jetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa kababayan po nakikigising pa lang at wala pang energy, don't worry. Painitin ko po kagad yung mga maga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita si Sir Ivan na pwede ho nating magamit po ipandibang sa mga ipinapakalat ng mga fake news ng kabilang kampo ng mga fake news peddlers. At dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan mga kabayan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So mga kababayan ko, even though today is Sunday, which is supposed to be ang Sunday mga kababayan, yan po ay family day. So kahit Sunday mga kababayan, nakita ko rin po si PBM na siya pa rin po ay nagtrabaho at nakita ho natin po na siya po ay naglibot-libot doon po sa lugar po ng Rizal mga kababayan. Kasi alam mo natin po yung Rizal, ang lalawigan po ng Rizal ay talaga pong grabe yung baha do mga kababayan. Yes, grabe po. Until now, baha pa rin po. So si BBM, siya po ay nagtataka kung bakit ganun na lang po
yung epekto ng baha dyan po sa area ng Rizal mga kababayan. So si BBM, nakita ko rin po doon sa kanya, sa kanyang situation briefing, sabi niya, according po sa kanyang pag-imbestiga mga kababayan, di ba naglipot-lipot siya the other day? I think that is Thursday and Friday yata mga kababayan. Naglibot-libot po si BBM. So they come up a better solusyon dito po sa baha makabayan kasi nga dapat talaga yung iresolba na kasi meron rin pong bagong papasok daw na bagyo makabayan. Yes, meron po. May namataan kasing ating Pag-asa, ang ahensya po ng Pag-asa na merong namumuo na naman po na hopefully hindi po magiging bagyo. So as soon as possible makabayan, yan po'y dapat maresolba na. So si BBM sabi niya na siya po daw ay nagtataka kung bakit nagaganyan po ang lugar ng Rizal at saka part din po ng Luzon makabayan kung every time na magkaroon po ng ng ulan, konting ulan lang at saka yung bagyo po na dumaan makabayan yung Enteng. Hindi naman siya ganun talaga kadami yung ulan makabayan. Hindi talaga. Lumakas lang siya dahil po sa habagat. Pero ganun po kadami ang ibinuga na tubig. Dahil po yan po makabayan sa mga dams kasi ang dams napuno na. So si BBM sabi niya, yung mga flood control projects natin noon pa at saka yung bago, sabi niya hindi na daw epektibo makabayan, hindi na sufficient or epektibo. Ang ibig sabihin, yung flood control po na ginawa sa previous administration included itong kay Digong makabayan kasi nga 'di ba marami pong flood control projects itong si Digong. Ang ibig sabihin, wala na po yung kwenta makabayan. Hindi na po yun epektibo. 'Di ba sinabi ko yan sa inyo na ang mga proyekto po ni Digong, yan lang po ay only disposable makabayan. Walang masyadong studies na ginagawa dyan. 'Di ba sabi pa nga nila na bilyon-milyon daw ang ginasto dyan ng gobyerno natin para po sa kanilang feasibility studies makabayan. Sayang no ang pera ng bayan. So mamaya ipagpatuloy ho natin yung makabayan, yung usapin po tungkol sa flood control. Kasi nga pag-usapan rin po natin, pasensya nga pala si Sir Ivan wala kahapon eh. Wala tayo kahapon makabayan. Kasi nga, di ba sinabi ko sa inyo na meron po kaming pasyente dito, kasama ho namin dito, sa kaibigan po namin. Kasi kami pong mga nandito makabayan, mga OFW, mga katrabaho ko, para na rin kaming mga magkakapatid, ganun talaga close ho kami lahat. So kapag meron pong nangailangan ng aming tulong makabayan, talagang nagtutulungan ho kami. At ganun po yung mga OFW makabayan. So fortunately dahil po sa ginawa ho nating mga hakbang, mga pagtulong doon sa aking kaibigan, aming kasama dito, kagabi, it's a blessing talaga makabayan, siya po'y nakauwi na kagad. Yes, nandun na po sa Pilipinas ngayon, aming kaibigan dito na si Resley. So makabayan, hinatid ho namin aming kaibigan. At saka doon po sa mga tumulong lahat sa aking mga kasama ho dito, thank you so much. Talagang talagang natuwa po ang aming kaibigan makabayan si Resley. Tuwang-tuwa siya na siya po'y tinulungan, binigyan ho namin ng pera kasi siya po'y wala na pong kapera-pera makabayan. Pabalik-balik na ho siya sa hospital, in and out. Kahit meron siyang insurance makabayan, meron pa rin po siyang binabayaran. Lalo na yung sa dugo na kasi siya po'y inaabunuhan po ng dugo makabayan. So, talagang binabayaran niya po yon. At saka pati na po yung kanyang pag-travel doon po sa hospital. So, malaking gasto talaga eh. Kaya binigyan ho namin ng pera. Kaming lahat dito nagtampu-tampuhan, binigyan rin po ni Sir Ivan. So, kahapon, nandun na po siya sa Pilipinas makabayan. Saka nandun siya kaagad po. Sinalubong siya ng kanyang pamilya at saka diretso kagad po doon sa PGH yata na hospital. So sa aking kaibigan po, kasama ho namin dito sa trabaho si Resley, nandiyan po sa Pilipinas. Magpalakas ka bro. Magpalakas ka, magpagaling at saka ibalik mo po ang iyong katawan mo nung katulad noon na siya kasi makaban, talagang malaki yung katawan yan, matabain, pero talagang mapurma siya. Sa kasamang palad, nagkaroon siya ng sakit. So, ganun na po ang kanyang estado ngayon ng kanyang health makabayan. Okay? So, bro, Resley, don't worry kasi kasama ka namin po sa aming mga prayers. At saka kasama rin po ka sa prayers ng aking mga viewers. Okay? So, pagaling po. Anyways, makabayan ko, even though na tayo po'y medyo nahuli po sa balita, pero alam ko rin po na kayo na pong lahat, alam niyo pong nangyari last Friday na doon po sa Davao, nagkaroon po ng hearing makabayan. Yung hearing na sinabi ko sa ating last vlog, na yung hearing na yan po'y KOGC plus DDS plus Senador Nicky Bole makabayan versus
PNP General Torre. 'Di ba? Yan pong mangyayari. Pero hindi ko nakita doon si Raffy Tulfo mga kababayan. Hindi ko nakita eh. Yung tatlong itlog lang po. Yung tatlong itlog na bugok tsaka senador po only ni Kibuloy at ng mga DDS. Hindi naman sila senador talaga ng sambayanan mga kababayan, ng pangkalahatan. Hindi sila senador. Sa nakita ko doon sa hearing, talagang napaka-bias talaga eh. Pero hindi po imepekto ang kanilang mga mga pag-iingay doon, kanilang pag-akusa doon kay Torre, 'di ba? Yung KOGC, puro ngaw nga makabayan. Napansin ba natin na halos 8 hours po yung hearing doon? 8 hours na sinayang po ang pera ng taong bayan. 8 hours na hearing na kung saan naging show po ng KOGC at ng DDS makabayan. Nandun rin nga itong si Mayor Ungas eh. Si Basti makabayan, di ba sabi pa nga niya, sasampalin niya daw si Torre. Nagpunta doon, wala parang basang sisiw eh. Wala naman eh. Hindi niya sinampal si Torre kasi siya po'y takot makabayan. Yan naman kasi itong mga DDS na to, itong si Duterte, itong si Basti makabayan, bunganga lang po ang lumaki dyan. Bunganga lang. Di ba? Puro lang ngaw, puro lang bunganga, hindi naman kayang gawin eh. 'Di ba? Kasi kung siya po ay talagang matapang makabayan, kung siya matapang, talagang hinarap na niya si Torre, nilapitan niya at kanya pong sinapak makabayan or kanyang sinampal. Ginawa ba niya? Hindi. Mas una pa nga siyang lumayas makabayan, 'di ba? Mas una pa ngang umalis itong si Baste. At doon rin po sa observation ko makabayan sa Senate hearing, may na-forward kasi sa akin tungkol doon sa nakafocus na video ni Eleanor Cardona. Nalalaman natin si Eleanor Cardona, yung mabunganga po, yung mabunganga na right hand po ni Kibuloy, ang kanyang executive secretary makabayan. May napansin kasi doon na itong si Eleanor Cardona mukhang may something makabayan. Meron talaga, may babagay ko sa inyo na video mamaya. May thank you nga pala sa nag-forward sa atin po na video na to. Kasi nga, while po nagsasalita si General Torre makabayan, saka yung time po, kasi yung time na yan, yung sinabihan po ni Badoy, si Torre, na may pagka-psych na makabayan. Alam mo natin, ay lang ituloy, basta mga psych daw, ang psych, medyo may sa utak makabayan. Pero siya po sinita po ni Bato de la Rosa. Nalalaban natin yan, di ba siya po sinita po ni Bato de la Rosa, na dapat daw, irespeto po natin si General Torre kasi hindi dapat natin tawagin na ganon si Torre. Kasi ang unang nagtawag po na hindi maganda makabayan, di ba si Torion? Yung sa attorney po ng KOGC, yung si Torion, kasi sinabihan niya na idiotic daw itong si Torre. Sinugundahan yon ni Badoy makabayan. Ang kay Badoy naman, ang ginamit niya na word is, psych. Psych-o. Alam mo natin makabayan. Ngayon, may nakapag-video. Nakafocus po ang video makabayan doon lang po kay Cardona. Si Cardona, she is talking to herself. Every time po na merong sasabihin po itong si Torre makabayan, may something sa kanyang mukha na, alam niyo po, hindi po ako, aminin ko po, hindi po ako, master, at saka hindi po ako expert sa mga facial expression makabayan or sa mga facial gesture, yung mga mayroong ginagawa po ang kanyang mukha na every time po meron siyang marinig or siguro anong naisip niya or meron siyang hindi magustuhan na sinabi po ng kabila, mga kabayan, meron po mga purma ang kanyang mukha at yun po yung na-focus makabayan. Mamaya, pag-usapan natin yan. And also, pag-usapan po natin itong nakakahanga na sinabi ni yung talagang paninindigan ni Torre makabayan, nakahanga talaga kasi nga alam ho natin ang purpose ng hearing na yon doon sa Davao makabayan. Alam mo natin po ang purpose na yon. 'Di ba sinabi ko na yan na expect ho natin ang magiging laban dito sa Senado, magiging bias yan. Bakit? Kasi nga balwarte ho yan ng mga Duterte makabayan. Balwarte rin po yan ni Kibuloy. So magiging home court advantage doon po sa mga DDS, KOGC plus senador ni Kibuloy makabayan versus kay Torre. So ganun talaga nangyari. Pero hindi po nagpatinag si General Torre. Talagang hansalot ho yan galing kay Sir Ivan. Yan ang karapat-dapat natin na maging pong chief makabayan in the future. Yan po ang karapat-dapat na maging isang alagad ng batas. Kasi si Torre hindi siya nagpatinag makabayan, di ba?
ang Senate hearing na yon, alam ho natin ang purpose na yon. Gusto kasi magkaroon dito po ng delaying tactics mga kababayan. Una, delaying tactics. Pangalawa, ang purpose po ng hearing na yon para po patitigilin kung ano mang ginawa ng mga search operation doon sa paghanap nila kay Kibuloy sa KOGC mga kababayan. Ang pinaka rason doon kung bakit nangyari ang hearing na yan para po ipapatigil kung ano mang ginagawa po ni Tory at ng kapulisan natin doon sa kampo ng KOGC mga kababayan. Wala. Nothing else, nothing more. At gusto na po talaga nilang ipapahiya po itong si Tory. Pero ang nangyari ba mga kababayan? Hindi po. Sila ang napahiya. Ganon katapang si Tory. At ganon talaga ang dapat natin pong susuportaan mga kababayan na klase pong alagad ng batas. Kasi ang kanyang sinupuntaan po, ang kanyang sinumpaan na tungkulin, hindi niya inapakan, hindi niya binaliwala mga kababayan. Correct if I'm wrong. Diba? Hindi niya binaliwala po ang kanyang sinumpaang tungkulin, kundi siya po'y naninindigan. Kasi klarong-klaro po nakasaad po sa warrant of arrest na dapat talaga dakpin at saka iserve po yung warrant doon kay Kibuloy mga kababayan. Ganon dapat ang kapulisan, hindi mapabadala po kung meron ng green na color, meron ng sisindakin ka, masinda ka kaagad, sige sir, tapusin natin. Walang ganon kay Tory. Siya po ay matino mga kababayan. Talagang good job po kay Tory mga kababayan. Para sa akin, good job ang ginawa ni Tory. At yan po susuportan talaga ni Sir Ivan. Okay, so mga kababayan ko, dahil marami po itong napag-usapan isa-isahin natin yan. And also, ito rin pong paninira ng isang matawag ba na siyang mainstream media? I'm not sure kung matawag na silang mainstream media mga kababayan. Parang publication na webpage na I am very sure ito po'y ginawa ng DDS mga kababayan. Meron po. At saka may hamon ako dito. May hamon ako dito po sa bagong sekretary ng PCO na si Secretary Cesar Chavez na dapat aksyonan niya ito. Kasi meron silang issue na sinakyan mga kababayan. Merong isyong sinakyan. So mamaya pag-usapan natin yan. But before that, iset mo natin sandali. Nandyan rin po si Losana Nerpio, Sports Shinobi from South Korea, Jocelyn Anchieta, Manuel Balinget, nandiyan po si Estel Salviejo, Shane, Linda Lim from the City of Ilagan, Isabela, hi to Nida Sanga from Vancouver, Canada, Erwin Sonoren, and hi to Senderila Gonlibo from Kuwait. Okay, ngayon, before tayo patuloy po sa ating mga topics, ipakita ko muna sa inyo ang good news kasi para hindi po matabunan mga kababayan at para rin po malaman na mga haters na nandito, mga anti-Marcos na meron pong tinatrabaho si PBBM. For more details, let's watch this. Sa ibang balita, tuloy-tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para maabot ang target na maging investment hub ang Pilipinas. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Malaki ang posibilidad para maging investment destination ng Pilipinas sa Asia. Iyan ang binigyang diin ng Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs o sa PIEA. Ayon kay Secretary Frederick Go, hindi ito malayong mangyari sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lalo't ngayon pa lang, nakikita na anya ang pagbuti ng economic indicators. We're seeing better macroeconomic numbers now across the board for the country. GDP growth for the second quarter was 6.3%. And I can tell you that our GDP growth this year, is either the best or among the best in the region, the Southeast Asian region. So we're doing very well as far as economic growth is concerned. Our unemployment numbers are down to 3.1%, which is one of the best numbers in the last 2 decades. Our poverty rate is likewise dropping. Sa kabila nito, kailangan pa rin anyang pagtrabahuhan ang target ng bansa na maging investment hub. Malaking bagay anya ang pagtaas ng credit ratings ng bansa mula sa isang Japanese rating firm para mas makapanghikayat pa ng mga investor. It will take a lot of work, and I think a lot of transformation of the way we do things to reach that level of being the number one investment destination in Asia. The facts are, I think for the last few decades, we have really been regressing. Our neighbors in Southeast Asia have been cornering the lion's share of global investments, which is actually why I joined government.
I'd like to make a difference. I'd like to reverse this trend and try to bring back our place as an investment destination in Asia. Umaasa naman si Go na maisasabatas na ang Create More Bill at masisimulan na ang Luzon Economic Corridor Project na kapwa malaking tulong sa pagpapalago pa ng ekonomiya ng bansa. Tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng Bagyong Enteng at ng habagat nitong linggong ito. Balikan natin ang isang linggong aktibidad ng Pangulo sa ulat ni Kenneth Pasyente. Lunes nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 56th founding anniversary ng 250th Presidential Airlift Wing sa Villamor Air Base. Kinilala niya ang husay, galing at sipag ng mga miyembro ng PAO sa kanilang tungkulin at hinikayat ang mga ito na maging bukas sa mga bagong kaalaman para sa kanilang kabutihan at ng kanilang kinabibilangang institusyon. Let us continue to rise higher, reach further, dream bigger. Let us ensure that the legacy that you have built is not just remembered, but carried forward with pride and with purpose. Mismong ang Pangulo rin ang nanguna sa pagsisimula ng 2024 National Peace Consciousness Month. Dito kanyang binigyang diin ang mga napagtagumpayan na ng bansa pagdating sa pagsusulong ng kapayapaan, lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Tiniyak din niya na sa ilalim ng kanyang administrasyon, mapapangalagaan ang mga napirmahang kasunduan tungo sa kapayapaan. Together, let us build a more secure and dignified Bagong Pilipinas, where no one is neglected, where no one feels helpless, most importantly, where no one lives in fear. Miyerkules, inalam ng Pangulo ang lagay ng ilang lugar sa bansa sa isang situation briefing sa NDRRMC kasunod ng pananalasa ng Bagyong Enteng. Dito tiniyak niya ang whole-of-government approach sa pagtugon sa sitwasyon maging sa pangangailangan ng mga apektadong individual. Agad ding nag-aerial inspection ng Pangulo sa Marikina City at probinsya ng Rizal kung saan napunan nito ang mga nakakalbong bundok at gubat na sanhian niya ng pagbaha sa probinsya at mga karating lugar nito kabilang na ang Metro Manila. Kaya giit ng punong ehekutibo, magiging mas istrikto na ang pamahalaan pagdating sa deforestation. Life and death already. Maraming namamatay dahil sa mga ginagawa nila. So we have to be more. The laws are all there. It's the implementation and the enforcement. Sa courtesy call ni Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski, kinilala ng Pangulo ang oras na inilaan nito para bumisita sa bansa sa kabila ng sitwasyon sa Europa, partikular na ang ilang geopolitical development doon. Giit ng Pangulo, patunay lamang ito sa kung gaano katatag ang relasyon ng Pilipinas at Poland. Iginiit naman ni Sikorski na masaya ang Poland sa ilang defense cooperation agreements na meron ang dalawang bansa, bagay na handaan niya nilang pagtibayin pa sa mga darating na panahon. Kinilala naman ng Presidente ang mga naitulong ni outgoing Colombian Ambassador to the Philippines Marcela Ordonez Fernandez sa isang farewell call sa Malacanang, lalo na ang mga hakbang niya sa pagpapatibay ng bilateral ties sa pagitan ng dalawang bansa. Huwebes, pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng bagong talagang kalihim ng PCO na si Cesar Chavez, gayon din ng bagong chairperson ng National Youth Commission na si Joseph Francisco Ortega at NYC Commissioner at Large Carl Joseph Legaspi. Kahapon nangunang muli ang Pangulo sa situation briefing sa Antipolo sa lalawigan ng Rizal na isa sa mga pinaka-naapektuhan ng Bagyong Enteng. Dito iginiit niya na dapat ay makabuo ng mga bagong estratehiya para maiwasan na ang baha at landslide sa probinsya. Okay, so bago natin po balikan yung sinabi ko sa intro mga kabayan, yung ating mga topics tungkol doon sa Senate hearing, sa hearing nga pala doon sa Davao QOGC hearing mga kabayan. So ipakita ko muna sa inyo, kasi naalaban natin during po sa I think that is 4 yata mga kabayan if I'm not mistaken, na sila po ay nagpalabas ng balita na si PBBM daw dinala daw sa ospital mga kabayan, meron ng emergency situation. Nalaban natin yan. At saka yan po dinibang po ni PBBM. Diba sabi niya, do I look sick? Healthy po si PBBM. Kaya marami po talagang napahiya doon po sa mga ibinabakal po ng mga fake news ng kabilang kampo mga kabayan. Included sila si Roque, ang post ni Roque tinanggal mga kabayan. Diba? Tinanggal. At saka sila si Hitad, yung mga kalyado nila, yung si Alejandrino, sila si Sas, sila si Joy De Vera at marami pang iba. Talagang sila po'y napahiya, included si Jason sa mga kabayan at saka itong si Glenn Chong. Kasi sila po'y nagpakalat una
ang balita na yon. According daw ni Hitad Makabayan, napahiya sila. Ngayon, di ba pinagtatanggal po ang kanilang mga post Makabayan? Meron pong sumakay sa issue na yon na nagngalan po na isang webpage Makabayan na Insider Info. Insider Info ang pangalan po ng webpage. Doon po sa kanilang page Makabayan, mga balita ho yun. So, dito nakita ko namin sa aking analysis to Makabayan, tingin ko doon sa kanyang webpage, talagang against po sa gobyerno natin at saka kontra siya po kay PBBM. Lahat ng mga post Makabayan, mga paninira po kay PBBM at saka sa gobyerno ho natin. Included yung sinakyan niya na dinala daw sa ospital si PBBM kasi meron daw nangyari Makabayan. 'Di ba? Nag-away daw si Felisa sa si PBBM, meron daw black eye si PBBM, nagdugo daw yung ulo ni Felisa, ganun 'di bang sinabi nila kasi dahil hinampas Makabayan. So, sabi ito sa post po ng Insider Info, Taguig Hospital VVIP. A hospital in Taguig became the scene of intrigue when a VIP couple was airlifted from the residence in Manila for emergency treatment. The chatter in the business community was that the couple got into a heated argument during their usual evening wind down after a long day. Things escalated, and the wife suffered a head injury while the husband was rushed with severe breathing problems and so on and so forth. Yung tungkol po kay PBBM. Kasi nakita ko po sa Makabayan, dun po sa comment dyan sa baba, at saka nirepost po ito dun sa Twitter, si PBBM po ang kanilang pinatungkulan dito. Ang ibig sabihin, yung issue daw na nagawa po ng mga DDS na si PBBM dinala daw sa hospital, ito yun Makabayan. So I assume, ang gumawa nito, isang DDS. At ang nag-post niya Makabayan, nagngangalan na Miguel R. Camos. So I challenge Secretary of PCO, si Sir Chavez, na dapat tingnan niya itong ganito pong klase ng mga balita. Siya na po ang pumalit dyan Makabayan sa PCO, so dapat magpasikat siya. Dapat ang PCO marunong silang sumagot kaagad sa mga fake news na mga ipinapakalat po, gawa-gawa po ng mga DBS o ng alipuris po ni Digong. Ito na po ang chance ni Cesar Chavez. Tingnan natin po, siya ba ay nagtatrabaho o saan ba ang kanyang loyalty Makabayan? Hindi dapat itong si Chavez na yung in-spoon feeding natin Makabayan, in-spoon feeding lang po siya ng mga vlogger. Kasi nakita po natin to at hindi lang dapat na i-forward lang po natin or sabihin natin sa kanya kung ano bang kanyang gagawin. Dapat on the spot ang PCO gumalaw kaagad Makabayan. Yan po ang kanilang trabaho. Kung sa tingin nila na yan po ay fake news, dapat kanilang sasagutin Makabayan. Hindi dapat yung mga vlogger lang sumagot, dapat ang PCO rin po sasagot. So again, shout out po, call out kay Secretary Cesar Chavez. So this is your chance, sir. This is your chance. Kahit na alam mo namin na ikaw po ay DDS, ikaw po ay tauhan ni Digong, so yan pong chance mo. Dapat sagutin mo yung ganito pong mga balita. Nandyan pa rin po yan sa webpage na yan. Insider Info, ang nagpost niyan is si Miguel R. Camos. Okay? So mga kaabahan ko, isa na po sa pinakalat ngayon na fake news ni Hitad. Kung maalala ho natin, diba during po sa situation briefing na itong si PBBM nagkaroon po ng ambush interview. May ginawa na po sila ngayong fake news. May ginawa na po sila itong edited Makabayan, edited po na picture. Nilagyan nila si PBBM na meron daw dito, black eye sa may left side sa kanyang mata Makabayan. Black eye daw. Ang nagpost niyan, itong si Hitad. Si Hitad, gumawa lang po ng edited po na picture Makabayan kasi gusto kasi nila pong na ma-justify yung kanilang mga claim na si PBBM daw, ginumbag, nagka-black eye, tsaka din na daw sa ospital. Ngayon, gumawa po sila ng fake po na picture. Tingnan nyo. Di ba magung talaga eh. Tapos sininan ko yan sa original po na video Makabayan. Wala naman talaga eh. Wala akong nakita na ganyan. Sa original po na video, wala pong ganun ang mata ni PBBM. Ginawan po nila Makabayan. Napaka-easy naman talaga na mag-edit ng ganun. Photoshop or Canva or ano man yung ginagamit nila na sana yung nakalimutan na yung pixel na applications, napaka-easy na po maglagay po ng black eye Makabayan. So sana itong sila grabe, hindi pa rin maka-move on
sa kanilang mga paninira mga kababayan na alam na ho nila sila po'y napahiya dito at sila po'y dinibang na po ni BBM at saka sila po'y dinibang po ng mga pro-admin ng mga vlogger at ng mga Marcos supporter. Sila ay napahiya, so ngayon gusto nang i-justify po ang kanilang claim na meron talagang nangyari kay BBM. Okay, so sana sarap pitikin to si Hita talaga pasaway mga kababayan. Diyan binubuhay ang kanyang pamilya sa mga paninira lang, sa mga pagsisingaling mga kababayan. Ngayon pag-usapan ho natin si Boy Ungas. Sino si Boy Ungas, Sir Ivan? Siya po si Mayor Baste. Kasi nga sabi niya, di ba noon na gusto niyang sampalin po si Tory makahabayan, nung dumating na po siya doon sa hearing sa Davao, hindi man lang para siyang basang sisiw, parang sisiw makahabayan, nakaupo lang, nakaganon lang, tingin-tingin lang, at saka hindi man lang niya nilapitan si Tory, at siya pa yung unang lumabas makahabayan, nagmamadali. Bakit? Natakot kay Tory. Hey, meron siyang question doon kay Tory makahabayan. Sabi niya, na totoo ba daw na armed ang mga kapulisan natin during sa pag-serve ng warrant of arrest yung first day makabayan? Yan ang tanong niya. Yan yung bilin niya na tanong. And second, totoo ba daw nagdalas ng tergas ang ating kapulisan makabayan? So ito po ang sinabi ni Baste. For more details, let's watch this. Yes, Mayor, I would like to acknowledge Mayor Duterte. Yes, sir. Once again, good afternoon. I'm sorry, Mr. Chair, but I have to leave because I have other matters to attend to. But may I be allowed to leave a question? Go ahead, you have the floor, Mayor. Just want to ask the PNP, did you use tear gas and were you armed when you entered the premises of the KOJC? Mr. Chair, this does not to be answered right now. I just leave the question to the floor. Again, thank you KOJC, thank you PNP for and everybody who's here. Before you leave, Mayor, I can generate the answer. General Torre, were you armed when you get inside the compound of KOJC? Armed, sir, yes. We have personnel who has firearms as part of the security of the CDM, sir. Standard procedure. Correct. You cannot deny that because all the videos Yes, sir. circulating around the Yes, sir. internet shows that armado kayo, di ba? Yes, sir. And also How about the tear tear gas? Tear gas. Definitely not, sir, because we don't have gas masks. Okay, sir. Thank you, Mr. Chair. If we intend to use tear gas, we must prepare for gas mask. Standard operating procedure, sir. Correct. I agree. You cannot use tear gas kung wala kang mask. Ikaw rin mismo tatamaan. So, you stand by your word na kuan yun, yung Fire extinguisher, sir, fire and, extinguisher. And we will show it in our presentation, sir. Maraming fire extinguisher ang ginamit, sir, hindi lang isa. Yung ilaw, yung usok na yan? Yes, Fire sir. extinguisher Yes, yan? sir. Exactly, sir. Kasi ganyan na ganyan, sir, ang video na ipapakita rin namin, sir. Pero kitang-kita, sir, kung saan ang galing. Later, sir. Thank you. Thank you. Butata. Napahiya mga kabayan. At saka after that, dahil siya kaagad po na lumabas mga kabayan, natakot pala kay Tory. Di ba? Ganyan si Tory. Talaga na stand firm mga kabayan, hindi ang takot eh. At saka sinagot niya lahat truthfully mga kabayan. Lahat po sinagot niya truthfully. Pero meron pong isang mga kabayan napahiya yung si Torion. Talagang feel niya na sure siya na tergas daw yung dinala ng ating kapulisan kasi meron dang nakita na picture na nakasabit dito mga kabayan na isang canister. Ito po ang kanilang sinabi. Pumasok sila, nag-attempt nga sa cathedral pero hindi pinayagan. Yan po ang proof na may mga tear gas po sila. Yan po ang pictures po na may mga tear gas sila ang dala-dala, no? Kaya yes, sir. Yun. Paki-stop nga yun, yung video na yun. Yung allegedly tear gas. Pakibalik nga yun. Tear gas ang sabi. Yung may canister. Yan. Smoke grenade is different from tear gas. Yan na smoke grenade. Nakalagay yung smoke. It's not tear gas. So smoke grenade. So yan siguro yung I think day 3 ng gabi, marami pong na-injure sa amin at they had to use water kasi masyadong siguro yun kung hindi tear gas yun. Kung yan na particular na smoke grenade, iba ang tear gas.
Pero kung kayo'y nahapdian sa mata nyo, obviously that was tear gas. But at this particular picture does not depict tear gas. It's smoke grenade. Napahiya sa Torion, mga kabayan. Napahiya man kung hindi naman kasi sila inalam kaagad ano ba yung dinala po ng ating kapulisan. Hindi kasi sila na-determine mga kabayan na smoke grenade or tear gas. Magkaiba naman kasi yung tear gas medyo maliit yung mga kabayan. Di ba may maliit yung tear gas? At saka yung smoke grenade medyo matabain po na canister yun. Hindi kasi na nakita mga kabayan. So nag-assume sila kaagad na tear gas daw ang ginamit kasi merong usok. Yun pala, ang ginamit pala ng taga-KOGC at saka pinapalabas nila na ang gumamit daw yun ay pulis makabayan, fire extinguisher. Kaya pala marami pong usok makabayan. Fire extinguisher pala ang ginamit. Napahiya sa Torion. Saka nung nanood ako, doon po sa vlog po na isang DDS makabayan, kay Bismar yata yun. Tapos nag-observe na ako doon po sa video na yun. Kasi iginit talaga nila. Ginit talaga, di ba sinabi po ni yung si Brothers Traveler makabayan na tear gas daw ang talaga ang ginamit kasi mahapdi daw yung mata nila. So doon po sa vlog po ni Bismar, sabi po ng kanyang mga followers doon, tear gas daw yun, yung ipinakita doon sa video makabayan na smoke grenade. Yung smoke grenade niyon, gusto nang tawagin na tear gas, pareho daw makabayan ang epekto. Itong mga bobo kasi na mga DBS, yung mga followers na makabayan, talagang nakapollute yung utak. Hindi naman kasi, magkaiba naman kasi ang gamit ng tear gas at saka ng smoke grenade. Hoy mga DBS na mga gonggong, makinig. Iba pong gamit niyan. Ang tear gas talagang mahapdi sa mata, talagang makapikit ka sa makabayan, sa hapdi po ng mata. Kahit sa mga skin niyan, meron ring epekto yung makabayan. Ang smoke grenade, mga DBS, ang gamit ho yan, signaling device ho yan. Signaling device po ang yung smoke grenade. Ginagamit ho yan ng ating mga military men, mga kasundaluhan ho natin or even yung PNP kapag meron silang nakita na target at sure sila sa target makabayan at doon dapat ang kanilang operation pupunta lahat sa location na yon o sa coordinates na yon, nilalagyan ho nila ng smoke grenade para maintindihan ho sa lahat. Yung smoke grenade, ginagamit po yan kapag merong maglalanding makabayan na mga airlift o yung mga airplanes nila, na mga cargo, yung transfer cargo po nila, mga kagamitan na mga airlift. Naglalagay ho sila ng smoke grenade makabayan at marami pang iba. Yan po ang gamit, signaling device po ang smoke grenade. Gets na mga DBS. Recess naman. Kasi may nag-comment doon siguro membro ng KOGC, walang alam yung makabayan. Sabi na yung device na tear gas at yung smoke magkaparihodan, iba ho yan. I-check nyo lang po, okay? So dito po mga kabayan, sa sinabi po ni Bato na talagang humanga si Sir Ivan dito kasi siya po sinagot po ni Tory makabayan na hindi po magbabago ang kanilang operation, ang kanilang ginagawa. Talagang huhulihin pa rin po nila si Tory, si Kiboloy, at magpapatuloy pa rin po sila sa paghahanap makabayan after po ng hearing. At saka dito si Bato, I'm sure nakita niyo na po ito makabayan, talagang katarantaduhan ito kasi nga dinamay niya si PBM, nanawagan siya kay PBM na sana daw ipatigil na daw yung ginagawa ng ating kapulisan kasi para daw magkaroon ng peace at saka para daw ito nag-appeal siya kay PBM for the humanity daw, for the humanity of everybody. Human rights makabayan, doon natawa talaga ako kasi hindi po yon nag-coincide. Hindi po nag-akma sa kanilang ipinapakita po nung time pa po ni Digong makabayan. Ano nangyari sa AJK, sa war on drugs po ni Digong? Di ba mayroon bang human rights sa panahon na yon? Hindi ba nila tinakot ang human rights makabayan? Anong sinabi po ni Digong? Di ba? The hell with human rights, shoot first. Diba yung sabi po ni Digong makabayan, wala silang pakialam po sa human rights, pinagmumura pa nga ni Digong Tas ngayon, concern na sila sa human rights makabayan, nag-appeal na sila sa human rights at gusto nila every time po merong operation ang ating kapulisan, merong kasamang human rights. Diba? Hindi pa yan katarantaduhan ang kanilang ginagawa dito. Parang hindi talaga. Natawat lang ako makabayan, natawat lang ako Diba? Sana, ngayon, nanawagan sila ng human rights kasi nga ang kanilang isang kaibigan po ang nasa problema, nasa issue. Kasi pinaghanap po ng ating kapulisan makabayan.
ang kanilang isang kaibigan. So ngayon, dahil po ang kanilang kaibigan, nasa condition ngayon na hindi maganda kasi nga nagtatago dahil po siya po ay wanted mga kababayan, isa pong fugitive. So ngayon, gagamitan ho nila yung human rights. Pero alam po ng human rights team, sinabi na nga nila wala pong human rights violation ang ginagawa ang ating kapulisan kasi nandun daw sila mga kababayan. Nakita nila ang mas meron pang human rights na ginagawa violation ang taga QOGC members. Pagmumura, tinatadyakan lang yung kapulisan natin, ano mang pinagawa natin. Pero pinagtatapon pa nila ng itats makahabayan. Pinagtatapon ho nila ng itats, pinagtatapon ho nila na parang ihi yata yun, if I'm not mistaken, hindi ko lang kakamali. Meron nagsabi niyan na vlogger binato daw ng itats at saka ng ihi ang kapulisan natin. Kaya nga bumaho yung kapaligiran. Yan po yung sinabi po, di ba, ni Eleanor Cardona makabayan na sila dahil nag-face mask na ngayon, nag-face mask sila kasi daw iba na daw yung ang amoy ng paligid. Kasi doon, sila naman gunggong yun Nagtatapon sila ng ihi at saka ng itats makabayan. So dito talagang hangang-hanga ko kay Tory makabayan. For more details, let's watch this. Your quest for the arrest of Pastor Kibuloy would mean sacrificing everything. Yung mga bata na nag-aaral, yung mga tao na nakatira dyan, ganun ba? So you will continue to stay. Hindi ba pwedeng bigyan nyo muna ng relief yung mga tao dyan to back to their normal lives? Tapos kung meron na naman kayong positive info, go ahead. Go ahead. You arrest Pastor Kibuloy kung nandyan siya sa loob. Alam mo, Nick, the way I see it right now, however you defend your position, you are at the losing end. Nakikita ko. And I think, I am suggesting to you, kung talagang after 13 days of occupation of that compound, still, hindi nyo na-aresto si Pastor Kibuloy, I think it's high time for you to make a tactical retreat. For the meantime, huwag mong gawin na rason na napasubo na kami dito, tuloy-tuluyan na namin ito, sir, dahil napasubo na kami. You're not saying that, but ako, pakiramdam ko, yan ang nangyari ngayon. Napasubo na kayo dyan kahit hindi niyo nakikita. Si Pastor Kibuloy, tuluyan na lang ninyo. Ayaw na ninyong umalis. Kung babalik sa normal yung buhay ng mga taga QOJC, pag umalis kayo dyan, pati yung mga pulis natin, babalik rin sa normal yung buhay nila. And we are not preventing you from striking back. Kung meron kayong mabigat na informasyon na nandyan talaga si Pastor, pasukin nyo, arestuhin nyo. Pero continuously staying there is detrimental to both of the parties, QOJC at saka kayo, police. Detrimental to both sides yan. Kaya I am appealing to you in the name of humanity, please be human enough to consider all these things. Please be human enough. I cannot give you a direct order, although gustong-gusto ko talaga sabihan kayo na umalis na kayo dyan, but I cannot give you a direct order, otherwise, it will be a legislative overreach. I am not part of your chain of command. Hindi ko kayo pwede orderan dyan. I am running out of reasons. I am running out of justifications. I want to help you. I want to help you justify your actions. Dahil mga tao ko kayo dati. I'm trying to help you. I am trying to justify your actions, but I'm running out of justifications. Ngayon sabihin mo, tuloy-tuloy niyo pa. Well, I don't know how to deal with this situation.
Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, I am appealing to you, Mr. President, please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal, not only to the KOJC members, but also to you policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. That's only an appeal. I hope you are listening. So again, I'm throwing back to you the question. How long do you intend to stay there? Sir, same with the commitment earlier. We won't stop until we arrest Apollo Kibuloy, sir. We believe he is in KOJC compound and we look for him. If only the KOJC members will cooperate with us, leave us alone what we are doing, we're not hurting them. We're not hurting them. They are the ones impeding us. We want to go into a building, why impede us? Stay away. It's not you that we're targeting. We are looking for Apollo Kibuloy, Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Simanes, and Roy. What's the first name? Roy. Jacqueline Roy. Those are the peoples that we are interested in. We're not interested in Dr. Badoy. We're not interested in Marlon Acobo. We're not interested in Banat Bay. We're not interested in anybody except for the 5. Let us look for them freely in these areas. They say that these are sacred grounds. We see that, anyway, sir, this is really of no point of debating, considering that the court order still subsists, and it will be a great dereliction of our duty if we will stop and we will not comply with the court order. We have positive information that Mr. Kibuloy is in the compound, and you have seen the challenges that we faced in the past 13 days. And of course, I would like also to, pasensya na po kayo, dahil kung isa lang talaga, there's only one person who can end this all. The Son of God. Claiming to be the Son of God. Kasi nga naman, ang Son of God, nakilala ko, na nabasa ko sa libro, nagpapako sa krus para sa kanyang mananampalataya. So doon sa portion na yun, makabayan, yung nag-appeal po itong si Senator Bato doon kay PBBM, kung siyang ipapatigil po ni PBBM yung ginagawa ngayon ng ating kapulisan, parang ito yung intention niya, ang totoong intention niya. Dito po nagkita at saka nahubaran natin po ang kanyang totoong intensyon, makabayan, na yung hearing na yan, gusto lang ipapatigil po talaga ang ginagawa ng ating kapulisan para daw magkaroon po ng peace from both sides, sa side daw ng KOJC, sa side daw ng kapulisan natin, para yung mga kapulisan natin makauwi na sila sa kanilang pamilya, pati po yung KOJC, mamuhay na sila ngayon ng tahimik, magkabayan. Yan ang point niya kung bakit niya kinull out si PBBM. Pero ano mang kinalaman ni PBBM dyan, makaabayan? Ano bang kinalaman ating presidente dyan? Sumunod lang po si Torre, General Torre, sa utos po ng korte kasi meron pong warrant of arrest, simple as that. Pero itong si Bato, makaabayan, doon natin nakikita kung saan talaga siya side dito. Di ba? Correct if I'm wrong. Siya po ay naging senador, yung si Bongo, nandun, di ba kasama niya si Bongo at saka si Robin Hood, makaabayan, walang kwenta yung dalawa eh. Di ba? Puro lang observer eh. Si Bato naman talaga doon yung daldal. So nakita natin po itong tatlong na to, sila po ay senador ni Kibuloy. Hindi sila senador po ng pangkalahatan, makaabayan. Senador sila ng KOJC, senador sila ng DDS at ng mga membro po na Kibuloy, doon na po sila nakaside. Kitang-kita naman natin. Bakit? Doon pa lang sa kanyang purpose, sa intention. Kasi daw, di ba, pinapatigil na niya si Torre. Sabi pa niya, may terms ang ginamit eh, tactical retreat. Tactical retreat, gusto nilang patigil na, makaabayan, mag-retreat na. Lalabas na sila. Ipatigil na po yung kanilang operasyon. Yan po yung tactical retreat, makaabayan. So yun talagang purpose yan at delaying tactics.
Sinabi ng kanya makabayan, sinabi ng kanya na tauhan niya noon sila sa Torre. Kasi siya po'y naging former PNP chief itong si Senator Bato. At dapat maintindihan niya sana ang ginagawa po ng ating kapulisan. Alam niya makabayan, naintindihan niya. Pero syempre, kinain siya ng sistema po ng kanilang gusto. Gusto po ng mga KOGC na ipapatigil talaga. So kinain niya makabayan kasi siya po'y nabulag. Itong si Bato, may utak siya. May utak, pero talagang nagkapulyo talaga eh. Alam niya makabayan. Kaya nga maraming galit kay Bato, nagiging bias, gusto niyang ipatigilin po ang ginagawa po sa paghanap dito kay Kibuloy. Gusto ba niya na hayaan na lang si Kibuloy na saan ngayon nagpunta makabayan or nagtatago? Pero sure po ang ating kapulisan, nandyan po nagtatago si Kibuloy sa compound only ng KOJC kasi meron silang asset makabayan. May nakapag-tip sa kanila, nandyan na talaga, hindi po umalis, hindi po lumabas. Diba? Yan ang intensyon ng mga senador na yan. So dapat talaga hindi na po yan iboto makabayan at dapat talaga hindi na po yan makakabalik po sa gobyerno natin. Kasi sayang lang po ating perang ibinayad sa kanila. Yan si Robin Hood, Polpol yan, walang kwenta talaga yan eh. Walang kwenta makabayan. Si Bongo Aysan, samot na good. Walang ginawa doon makabayan kasi gusto niya ang peace lang daw ng QOJC. How about sa kapulisan natin? Ang kapulisan natin, nag-sacrifice ho yan. Alam mo natin ang sacrifice po ng ating kapulisan, pero meron silang sinumpaang tungkulin bilang alagad po ng ating batas. So sinunod nila yan. Hindi na sila kailangan pong pagsabihan dito na sila po'y paatras sa makabayan. At saka di ba ginamit nila ang kapulisan natin na kulang na sa tulog, kulang na sa kain, wala ng ligo. Ginamit nila para po maraming magalit kay PBBM. Kaya niya kinul at makabayan. Gusto niya maraming magalit kay PBBM. Pero ang mga matitinong tao, yung marunong pong gumawa po ng critical thinking makabayan, alam ho nila ang ginagawa po ni Torre. Alam po ang ginagawa ng ating kapulisan na kung saan nasa side ho sila. Nasa side ho sila sa tama makabayan. Ang hindi tama sa side, ang hindi po tama dito, yung KOJC. Una-una, tinago nila si Kibuloy. Gusto naman pala ni Bato de la Rosa na magkaroon po ng peace dyan sa KOJC. Well, dapat siya ang manawagan dito. Dapat suportaan niya ating kapulisan na siya po'y manawagan kay Kibuloy na sana lalabas na lang, harapin po ang kanyang kaso at sasagutin niya ang mga akusasyon sa kanya. Doon po mga kaban, maresolba po ang lahat. Si Kibuloy po ang makaresolba nito lahat. Marami na pong nasakripisyo. Marami na pong nalagay po dito sa Kalbaryo, ang KOJC, pati po yung kapulisan natin, kasi sila po'y hinarasan po ng taga-KOJC makabayan. Anong sinabi po ni Torre? Meron siyang threat. Pati po ang kanyang pamilya makabayan, merong threat. So mas may threat pa si Torre kaysa kay Kibuloy makabayan. Mas maraming threat si Torre kaysa kay Kibuloy. Si Kibuloy, maraming supporter ho yan. Diba? Maraming membro daw eh. Maraming membro, marami pong mga DDS. So, supportado nila. At kung galit dito ang mga DDS po dito kay Torre, so yun talaga magkakaroon ng threat makabayan. Maraming nagagalit po kay Torre. Diba? Napahiya doon si Bato talaga eh. At talagang nahubaran ang kanyang totoong intensyon na kanyang isinagawa po na hearing makabayan. Ang hearing na yan, napaka waste of time talaga eh. Waste of time. Unang-una, yan po'y ay diversion tactics. Second, yan po'y delaying tactics makabayan. Okay? So ngayon sa ating mga viewers po, na 'di ba sinabi ko na itong si Eleanor Cardona, meron siyang video makabayan na nakafocus na po sa kanya at hindi niya alam na siya po na videohan dito. Ang kanyang facial expression at saka facial gesture dito, ako amin ko hindi po expert po. Hindi po ako psychiatrist. Hindi po ako yung, 'di ba mga NBI mga NBI magaling talaga sa ganyan. Tinitingnan mo lang yung mukha mo, malalaman na nila na ikaw po'y nagsisinungaling or hindi. So ipakita ko sa inyo makabayan, ito pong mukha ngayon ni Eleanor, kasi nga si Eleanor parang may pagka-sinto makabayan. Parang feeling ko lang parang siya po'y self-centered, napaka-stubborn. Alam niyo ba yung bata makabayan yung bata pa lang kapag pinagsabihan po ng parents niya, hindi po makinig. Lalo na yung ibang mga estudyante po ng mga bata, hindi nakikinig. At saka kapag hindi po makinig makabayan, pagtalikod po ng kalang parents or teachers, parang meron silang sinasabi po na hindi maganda na they are talking to herself. Parang ganun makabayan, parang maraming iniisip na kung saan parang
So ipakita ko sa inyo yung video mga kabayan kasi ito'y una, o di ba si Torion sinabi niya na idiotic daw si Torion at saka si Torre. Tapos sinugidaan ito ni Badoy hanggang na-focus po ang video doon kay Eleanor Cardona mga kabayan. Then you observe. Then i-comment sa baba kung ano yung nakita mga kabayan. I know you are, ang lahat po ng mga viewers ko very smart than Sir Ivan. Mas smart pa ho yan. Mas mauta pa ho yan kay Sir Ivan, aking mga viewers ito. Okay? So, please, i-comment niyo dyan sa baba kung ano yung observation mga kabayan. For more details, let's watch this. With all due respect to the good general, his rantings are starting to sound like a psych patient. So, ano ang protection Please, natin? Ano ang protection natin? avoid the using those terms. No, as those a doctor, Mr. they're Chair. offensive words. We have to respect each other. Mr. Chair, at from the legal perspective, yung sinabi ni Attorney Torion. It's okay for me to hear legal or illegal, but comments like psych patient, it's not good to hear before this. Committee. Mr. Chair, I don't mean to insult. I respect what's happening right now. Pero as a medical doctor po, Mr. Chair, when you hear something like this, then it does sound capricious, whimsical, and dangerous. Yes, as I have said, we are in agreement. I agree Okay, with you. Thank you. No need to convince me. But please let General Torre finish Sir, his presentation. sir, Please continue. While many of his ordinary followers continue to live modest lifestyles, some of his most and closest chosen followers, all young women, some of them minors, as the court records show, experience this lifestyle with him. The utter contrast between these two groups is illustrated in the photos and videos, literally heaven and hell. And this demonstrates the spectrum of possible hiding places. Nasa basement kayo kanina, sir, nakita nyo yan. Yan po ang inabutan namin before. We'll show it in video again. That's the video of the pastoral. Okay, so sa mga viewers natin dito na mga psychologists, please comment nyo sa baba. Sa babasahin nyo mamaya, Sir Ivan. Ano ang inyong observation or findings? Observation lang pala. Ano ang inyong observation dito sa nakita nyo sa facial expression po ni Cardona mga kabayan? Okay? Parang dito nakita natin, no, sa akin lang ha, sa akin lang, may alam talaga si Cardona. At alam rin po niya kung nasaan si Kibuloy mga kabayan base sa kanyang facial expression. Every time po meron sasabihin po itong si Torre, talagang kasi nga, di ba, sa kanyang mukha mag-against siya mga kabayan, mag-against siya kung nandun pa or wala. Ang ibig sabihin, alam talaga ni Cardona nasaan itong si Kibuloy. Correct ba Sir Ivan? Pero siyempre, tingnan ko rin po ang mga comment ng ating mga viewers. Kasi alam ko po, 101% mas matalino pa po ang aking mga viewers kaysa kay Sir Ivan. Okay? So mga kababayan ko, isa naman natin. Nandyan po si Trexie Villa, Solly J. Barbon, Nonsky Pasamonte, hi to Leslie Cabrera. Nandyan po si Othello Lem Diesto, Alicia Leak, Gorgonia Angala. Isa rin po natin si Ivy B. Alonso, Weng Salvatierra, Elsa Hoffman. Nandyan po si Victor Robin, Apple Nash, Shimezo LV, Amado U. Tumbali, hi to Giselle Dalangbat, Janet D. Narvaez, Caroline Campos, Ashen Aquilino Raga, nandiyan po si Jemson, si James, si Jeriel at Jane, Abadawi City, Cebu, greetings from Rodolfo Ranarbor, Upton sa Cavite, and hi to Brian Baltasar. According po kay Arlene Kaminong Makabayan, Arling Rax, diba kilala natin si Arlene? Si Arlene Makabayan, according sa kanya, ito daw si Eleanor Cardona, bugaw daw ito ni Kibuloy. For more details, let's watch this. Kasi ito si Nuri Cardona, isa ito sa mga bugaw ni Kibuloy. At napakasinungaling. Kaibigan ko mismo, best friend ko mismo na nag-bleeding. You know, a few years ago, na humingi ng tulong kasi hang on guys, yung aking nag-bleeding yung kaibigan ko, kabatch ko na worker noon. Tapos kasi si Cardona yung in charge doon sa Tamayong sa kanila. Sabi ba naman ni Cardona, antayin yung kalooban ng ama, antayin na lang yung kalooban ng ama. So anong ginawa natin as a friend? We send help. Pinadala natin sa ospital. Pina-check. Pinagamot natin. Oh. Pero sila,
Hindi nila pinapagamot yung may sakit tapos ngayon sasabihin kasalanan ng PNP na namatay dahil nilusob sila. Hello, Cardona. Grabe talaga ang pagkasinungaling nitong matandang to. Ito si Cardona, guys. Itong nagsasalita. Ayan. Isa yan sa mga bugaw ni Kibuloy. Isa yan sa mga bugaw ni Kibuloy, guys. Batang-bata pa, binubugaw na doon kay Kibuloy para lumaki yung ranggo. Kasi yung ano dyan ni Kibuloy, yung kanyang way of, tawag nito, yung ranking ba ng kanyang mga workers. Kung sino yung maraming maibigay dyan, parang pyramid. Kung sino yung maraming maidala na mga batang babae na magaganda, lumalaki yung kanilang ranggo. Kaya yan si Cardona, Tinuri Cardona. Pero isa din yan na ginamit ni Kibuloy noon. Tapos ngayon, siya na ang naging bugaw. Isa siya sa mga bugaw. Napakasinungaling. Hindi nila pinapagamot yung mga workers doon na mamatay na lang tapos sasabihin kasalanan ng PNP dahil namatay yung isang worker doon, heart attack yun dahil hindi na natutulog, hindi pinapakain, binibilad sa araw. Until now, this very moment, nagtitinda yung 70 years old, 60 years old lola diyan sa Pilipinas at kahit dito sa Hawaii. At this very moment. Tapos sasabihin na merong human right violation. Kung merong human right violation yan, bakit hindi nila puntahan yung basement ng JMC, basement ng mga building, andyan nakatira yung mga ordinaryong worker na parang mga sardinas. Walang ventilation. Pero yung mga pastoral, yung mga malapit doon sa luwag, sa Bisaya pa, maganda yung kanilang kwarto, at least meron silang aircon. Pero yung iba, yung ordinary workers, they are living like sardines. They don't even have any ventilation. Tapos sasabihin human rights, may kasalanan yung ating PNP dahil nilusob sila. Isa lang naman ang dahilan bakit nandoon yung PNP, Senator Bato at Robin Hood Padilla. Mag-isip naman kayo, bigyan nyo naman ng konting pag-iisip, konting tawag nito. Konting moral ba yung mga ginagawa ninyo sa ating bansa? No? Isa lang ang dahilan, nandyan ang PNP to serve the warrant of arrest dahil yung kriminal ay nagtatago dyan. Tapos piniprevent ng mga workers ni Kibuloy ang execution of justice, tapos kasalanan ng ating PNP. Let them do their job. My God, nakakabuisit, nakakainis talaga to. Kasi they are delaying the process. Akala nyo talaga, Turyo, na yung kliyente mo ay makakatago forever? Akala mo, alam mo naman kung ano yung ginagawa diyan, pira-pira lang, 'di ba? Kailangan mo talagang magsinungaling para magkapira lang. Tapos gagawin yung bad yung ginagawa ng ating mga kapulisan na gumagawa lang sa kanilang trabaho. Bakit hindi no sila hayaan na gawin yung trabaho nila ng maayos? Alisin nyo yung mga workers dyan. Naka-freeze naman yung mga properties dyan, yung compound, naka-freeze naman yan. Bakit andyan pa yung mga yan? Dapat wala na yung mga yan dyan. Mga squatter na yung mga yan dyan. Hayaan nyo na yung justice system ay gugulong. Huwag nyo namang i-prevent. Huwag nyong protektahan yung mga kriminal dyan sa Pilipinas. Kaya nagkaletse-letse yung ating bansa. Kahit sino ang nakaupo dyan na mamumuno, hindi nagsasucess kasi may mga senators, may mga binoto tayo na katulad nitong Bato na to at ni Robin Hood Padilla. Kaya nagkaganito.
Oh, alam nyo, hindi aabot si Kibuloy ng ganito. Hindi siya magtatago, hindi siya magiging fugitive. Kung wala siyang ginawang mali, kung wala siyang ginawang kasalanan, kung siya ay talagang sumusunod sa batas. Hindi siya aabot sa ganito. Dumating siya dito dahil may ginawa siya at alam niya yan. Biniblame, natatakot, humihingi pa ng kung ano-anong mga provision para hindi siya ipadala dito sa US. Bakit siya takot pumunta dito sa US? Bakit siya takot? Kasi alam niya, walang nababayarang tao dito sa US. Walang senators na katulad ni Bato. Walang senators na katulad ni Robin Hood Padilla. Walang senators na katulad ni Bongo. At walang presidente dito na katulad ni Duterte. Na instead na yung bansa ay protektahan yung mga Pilipino ay magiging drug lord, saturate the drug lord and kill yung business, tawag nito, yung competition without any tawag nito, investigation, without any justice. Yan ang justice system. Yan ang dapat itong si Bato, siya mismo ang mag-submit sa sarili niya sa human rights. Ginawa mong mga ilan yung mga taong pinatay mo tapos ikaw pa mag-question ng human rights? Ginawa niyong big deal yung isang worker na namatay sa heart attack during this operation. But hindi nyo ginawang big deal, hindi nyo man kami pinakinggan kahit nung pumunta kami dyan sa Senate, hindi kayo umattend. Why? Wala kaming value? Isa lang ako na nagsasalita dito, but I am the representative of many who were abused. May isa, pumunta ka ba, Bato? Senator Bato, pumunta ka ba? Hindi ka nagpakita. Pero, yung kaibigan mo, bakit? Kasi wala kaming naibigay sa'yo. At wala kaming maibibigay sa'yo. Why should we give you anything? Okay, so isa-shoutout po natin si Daddy Sierra, nandiyan po si Jay Manguera from Plaridel, Bulacan, Hyde Sumunet Borromeo, Zinaida Rico Hermoso, Bella Chu, nandiyan po si Emily Timaho, Mad Music Entertainment. Isa-shoutout po natin si Sen Malyenan from Luzon, Benjo Gahis, nandiyan po si Rosa Agonzaga, Hi to Susan Reyes and hi to Mary Jane Tan. Okay, so mga kahabayan ko, thank you so much nga pala no, sa ating mga viewers na nag-comment dyan sa baba, tsaka hindi ko po na-shoutout mga kahabayan. So pasensya po. Anyways, hopefully sa ating next na topic, next na vlog, i-shoutout ko po kayong lahat. Anyways, thank you so much. At syempre, yan pong ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, muli lumalapit ako sa iyo upang ipagdasal ang aking minamahal na pamilya. Hinihiling ko na dinggin mo ang aking pagsusumamo at protektahan ang aking pamilya mula sa anumang pinsala o sakuna. Naway bigyan mo po sila ng karunungan at pag-unawa upang makagawa ng mga tamang desisyon at pagpili sa lahat ng bagay. Naway alisin mo ang anumang pagkakabahabahagi at salungatan sa amin at punuin ang aming tahanan ng pagkakaisa at pagkakasundo. Naway ipalaganap mo ang kapayapaan at kagalakan sa aming tahanan at naway ang iyong pag-ibig ay tumagos sa bawat sulok ng aming sambahayan. Papuri sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.